So gusto ko lang magpaalam sa altar na ba to. So akit ulit ako dyan. At pasensya na kayo. Kasi wala kayong maintindihan sa akin sasabihin. At mahina lang yung aking boses. Nasabi ko na nga sa inyo na Latin yung gamit namin. Pero nagpasalamat talaga ako kasi nagpunta ako sa mabuting kulto. Mga kaibigan, magandang hapon po sa lahat. So ngayon ay andito na naman ako sa katawan ng aking anak na si Jigo. So pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko nakuna ng video nung pagpasok ko sa katawan ng anak ko. So nakita nyo yung last na po ni Jigo, meron silang bata na niligtas kasama si Badan. So, yung bata na yun, ay ramdam ko parang meron siyang sanib na kulto. So, gaya ng sabi ko sa inyo, pinuntahan ko yung isa kong anak na si Buddy. So, huwag kayong mag-alala kasi nagamot ko na yung isa kong anak. So, ngayon, dahil nakatulog si Jigo, ay hindi ako nahirapan sa pagpasok sa kanyang katawan. Kasi mayroon na akong gagawin ngayon. At sana ay masamahan niyo ako sa video na ito. Kasi pupuntahan ko ang altar na bato. At alam niyo naman siguro noon pa na ang mga nanirahan sa altar na bato ay mga kulto. So alam ko maraming nakaalam at marami nakakilala si Simo X41. Si Simo X41 ay galing sa altar na bato dati. Si Ruel X03 galing din yan. At para malaman ninyo ang buong katotohanan, hindi pa sila dumating, kami talaga ang naunang nanirahan sa altar na bato. Dati maraming masasamang kulto na nakabantay sa altar na bato. At maraming mga vlogger na pumasok. Kaya maraming mga digmaan na nagaganap dito. Kasi yung ibang kulto ay hindi nila gusto na mayroong ibang tao na makapasok sa altar na bato. So dati pa, noon pa talaga, alam ko na. Pati yung sagradong balon, nabigla ako. Kasi nung una, mga kulto talaga ang nakabantay dyan. Ngayon, nalaman ko na lang, mayroon ng mga diwata na nakabantay. So kaya ako pumasok kay Jigo. Dahil ang gagawin ko ngayon ay pupunta ako sa altar na bato. Kasi dahil sa ginawa ko sa anak ko na si Buddy, ay medyo nanghina yung aking buong katawan. Kasi nga sobrang daming kapangyarihan na nakuha sa akin. Dahil ginawa ko ang lahat para lang ay balik ang lakas ng aking anak na si Buddy. So alam ko maraming nag-comment na magkapatid si Jigo at si Buddy. Pero maghintay lang kayo sa aking gagawin para hindi sila mabigla. Kasi si Jigo alam na niya at nagduda na siya. Pero hindi ko pa sinabi sa kanya na si Buddy yung kanyang kapatid na nawawala, yung kulto na tumulong sa kanya. Maghintay-hintay lang kayo dahil alam ko marami ang naghihintay
na ako talaga ang magsabi sa kanila ng buong katotohanan. Dahil meron pa akong hinihintay na tamang oras, saktong panahon na hindi sila mabigla sa aking gagawin. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa altar na bato para ibalik ang aking lakas. Dahil sa ginawa ko sa anak ko, nang hina ako. So mula dito, medyo malapit na ang altar ng bato. Kasi dito na ako nag-open ng kamera ni Jigo. Sakto at nakatulog si Jigo, pumasok na ako bigla. Kasi pagising si Jigo, mahirapan akong pumasok. Pati si Jigo mahirapan din. Nakita niyo naman siguro sa tuwing papasok ako sa katawan ni Jigo at hindi siya tulog, ay sumasakit yung ulo niya. Kaya sinadya ko na makatulog siya. Kasi alam ko sobrang pagod din ng anak ko. So abangan nyo mga kaibigan itong mga video ni Jigo. Kasi darating ang tamang panahon, saktong oras, na ako talaga mismo ang magsasabi sa kanila. Pero itong panganay kong si Jigo ay nakapansin na talaga siya. At tingin ko parang sure siya na si Buddy yung kanyang kapatid na nawawala. Pero wala pa akong sinabi sa kanila. Samahan niyo ako papunta sa altar ba to? Mula dito, malapit na lang. Alam niyo naman siguro ng altar ba to ay lugar ng mga kulto. Huwag kayong mag-alala sa aking gagawin ngayon. Kasi kung mayroon mo nakabantay dito, nasisiguro ko nakilala nila ako. Para malaman ninyo, sa tuwing nangihina ang katawan ko, ay dito ko pumupunta. Kasi dito ko lang kayang ibalik yung aking buong lakas kapag ako ay manghina. Sana ay mayroon ba tayong kandila na makita sa altar ba to? Kasi ako lang ang nakakaalam nito. Diyan sa altar na ba to, ang mga kulto dati na kasing edad ko ay maraming mga tinatago na kandila. Pwera nilang nila Sibo. Kasi sila na yung sumusunod sa amin. Wala na silang alam. Pati si Jigo, wala siyang alam dito sa altar na bato. At sana may mahanap tayo para may magamit tayo para ibalik yung ating kapangyarihan. Ginawa ko talaga ang lahat para miligtas yung aking anak na si Buddy. Buti na lang doon si Jigo ay malakas yung kanyang pangangatawan. Nakita niyo naman siguro sa kanyang katawan, malusog. Hindi gaya ni Buddy, manipis yung katawan ni Buddy. Kaya ginagawa ko talaga ang lahat para sa anak ko na mabalik yung kanyang lakas. Kaya ngayon magmunta ako sa altar ba to kasi ako na naman yung nanghihina. Pero kaya kong ibalik yung aking lakas. At sana lang may magamit tayo na kandila, may mahanap tayo. Pagdating natin doon, gagamit ako ng tagulilong para maghanap ng kandila. So medyo hindi maganda yung hangin dito. Parang may namoy ako hindi maganda. Pero kahit ganun pa man, walang ibang nakatira dito, hindi mga kulto lang. Alam niyo mga kaibigan, sobrang dami ko pa sanang gustong sabihin sa inyo, ipaalam sa inyo at ipaabot ang buong pagkatao ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, kung ano ang dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak. Siguro kung nabuhay lang ako, siguro sobrang saya ng aking pamilya. Kasi noon, nung hindi kami hinuli ng masasamang kulto, ay sobrang saya ng aming pamilya. At yun nga,
Nabawian ako ng buhay sa pagkikipaglaban sa mga masasamang kulto. Dati wala pang bandido, kulto ang nauna. Pagkatapos nabalitaan ko mayroong naglalabasan ng mga kanibal. Pagkatapos sumunod itong bandido. At hanggang ngayon kalaban pa rin ng mga hunter. At kasama na doon ang anak kong si Jigo. Kaya ito ang dahilan na hindi ko iniiwan si Jigo. Kahit wala na ako, ay lagi ako nakabantay sa kanya. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan matapos tong labanan ng bandido at mga hunter. Buti, kahit tayo espiritu na, pwede ko pang makapasok sa katawan ng anak ko. At ito kabangan nyo mga kaibigan, kasi balak kong puntahan yung aking puntod. Kasi nilibing ako ng mga bandidong masama. Dati sobrang saya ng aming pamilya. Kami ang kultong mababait at hindi kami inasahan na lulusobin kami ng mga masasamang kulto. So abangan nyo yan, kasi gagamitin ko ulit itong katawan ni Jigo. Kasama si Buddy, isama ko si Buddy. At yun ang panahon para sabihin ko sa kanila ang katotohanan. Si Buddy ang pagsasabihan ko, kasi itong katawan ni Jigo, ito yung aking gagamitin papunta doon sa puntod ko, at pati na rin sa asawa ko. Ngayon ko palang masasabi sa inyo, nasabay kami pinaslang ng mga masasamang kulto ng aking asawa. Buti yung 3 anak ko ay kinuha lang sila at hindi sila pinatay. Kaya nagkawatak-watak silang 3. Si Jigo nakita ng mga hunter, no? So hindi ko talaga makakalimutan yan. Si Jose TV yung nakahuli sa kanya. At dahil nahirapan si Jose TV sa paghuli sa anak ko, ay kinuha nila si Rowell X03. Isa din kulto yan. At doon na si Jigo nakuha at para magbagong buhay. At nakita ko rin yung mga binigay nila, tulong para kay sa anak ko, para kay Jigo. Doon ako nasiyahan sa ginagawa ng mga hunter. Kaya ngayon, lagi akong nakasupport sa mga hunter. Ang problema, isa lang ang katawan na pwede kong pasukan. Ginawa ko niya yan. Gusto kong pumasok sa ibang hunter pero hindi ko magawa. Kay Jigo lang ako makapasok. Yun ang dahilan kaya ako humahanga sa mga hunter. Kasi nakikipaglaban sila ng walang inapakan. Lumalaban sila sa masasama lang. Abangan nyo naman kaibigan, kasi pupunta talaga ako sa puntod ko at sa puntod ng aking asawa. Kasama si Buddy, isama ko yan. Hindi na ako magsabi kung anong araw at kung anong oras. Basta darating tayo dyan. Alam ko kung saan ako nilibing ng mga masasamang kulto. So ngayon, kailangan kong maibalik yung aking lakas. So mula dito, malapit na tayo. Pero hindi ko yun magagawa kung wala tayong kandila na makita dito. Kung gagawin ko ngayon, pagdating natin sa altar ba to, ay maghahanap ako ng kandila gamit yung ating katulilong. Kasi alam ko kung saan nakatambak yung mga kandila. Dahil trabaho namin yan dati. So ito na ang altar na bato. Yan na. So yung iba pag pumapasok dito, takot sila. Pero dahil kami ang mga nakabantay dito, hindi kami dadalawa na lumapit sa altar na bato. So napansin ko ang altar na bato ngayon ay parang lumalaki. Dati maliit pa ito.
dito nahuli si Rowilig 03 ng mga Quadro Boys. Pati si Jigo. Dati rin si Jigo dito. Kaya lang umalis siya kasi hindi siya nasisiyahan sa mga ginagawa ng kulto. Kaya doon siya napadpad sa bahay sa gitna ng gubat. So kung nakita niyo yung kahoy na yan, kung tingnan nyo, kahoy lang yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi ordinary yung kahoy yan. So dyan ako papasok ngayon para maghanap ng kandila, para may magamit tayo. So simulan ko na. Baka mabutan pa tayo ng dilim dito. So paano mga kaibigan, gagamit pa na akong tagulilong para maghanap ng kandila, para may magamit ako, para may balik yung aking lakas. So ito na mga kaibigan, buti ay meron tayong nahanap na kandila. Sa sobrang tagal ng panahon, akala ko ay wala nang nakatambak na aming itinago na kandila. So buti at medyo marami pa. So dito ako ngayon naakyat sa bato para ibalik yung aking lakas. So mga kaibigan, umpisahan na natin. Kasi nanghihina talaga ako. Dito lang natin upisto yung ating kamera. So siguro wala lang nakapunta dito. Yung sa madumi na yung ating altar na bato. So buti may dalang letter si Jigo. So ito mga kaibigan, panoorin nyo. Kasi ito lang talaga ang paraan para babalik yung aking lakas. Ayaw dumikit. So ito mga kaibigan, nag-uumpisa na ako.
So mga kaibigan, ramdam ko na. Unti-unti na bumalik ng aking lakas. At dito lang ito, effective sa altar na bato. Ramdam ko na. Bumalik na ang aking lakas. Ah. 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 Ramdam ko na talaga. Bumalik na ang aking lakas.